pagpasok ng baril sa loob ng Ciudad de Victoria. May declaration po ngayon ng heightened alert. Then bukas po, full alert po. 12,500 na bus ang inaasahang dadagsa sa Ciudad de Victoria. 200 na ang namatang nakapasok kanina. Habang inaasahan ngayong gabi na darating naman ang mga manggagaling sa Visayas. Doran Castro, ABS-CBN News. Samantala, nasunog po ang isang truck ng buhangin habang papasok sa may Bocaue exit dito sa North Luzon Expressway kaninang madaling araw. Eksklusibong nakuna ng ABS-CBN News team ang insidente. Mabilis na kumalat po ang apoy at nilamon hanggang ang gulong ng truck. Hindi mahagila po ang driver ng sasakyan pero ayon sa mga pahinante, posibleng electrical short circuit ang dahilan ng pag-aapoy. Dumating naman kaagad ang isang bombero at naapulang apoy bago pa nasunog ang buong sasakyan. Bayan, kilala ang Iglesia ni Cristo sa block voting o ang pagkakaroon ng iisang boto tuwing eleksyon. Ano nga ba ang dahilan sa pagsunod ng mga membro na iboto ang mga iniindorsong kandidato ng mga lider ng Iglesia? Hindi nga ba pumalya ang basbas ng Iglesia? Alamin sa pagpapatrol ni Willard Cheng. Masugid na nililigawan ng mga politiko ang Iglesia ni Cristo sa paniniwalang makapaghahatid ito ng boto tuwing halalan. Kilalang sumusunod kasi ang mga miyembro sa iniendorso ng kanilang pamunuan. Ayon sa pag-aaral ni Ateneo Assistant Professor Roy Alan Tolentino tungkol sa block voting, nababatay sa relihiyon ang pagsunod ng mga miyembro ng INC para ipakita ang pagkakaisa ng simbahan. Kinumpirma ng Iglesia na sinusunod ng kanilang mga miyembro ang pasya ng kanilang tagapamahala. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Edwin Sabala, hindi raw nila ito matatawag na command voting, kundi pagtaguyod sa aral ng Biblia tungkol sa pagkakaisa sa pagbibigay ng hatol. Naniniwala ang INC na nalulugod ang Diyos kung nagkakaisa ang samahan. Ayon sa artikulo ni Malu Mangahas ng Philippine Center of Investigative Journalism, nagsimulang gamitin ng Iglesia ang impluwensya sa politika. Noong panahon ni Pangulong Manuel Quezon, lumawig ang impluwensya nito noong panahon ni Marcos na inendorso ng INC noong 1986 snap elections. May impluwensya mang maituturing, hindi sa lahat ng pagkakataon na nanalo ang mga manok ng INC, gaya ng nangyari sa mga nakaraang tambansa at lokal na halalan. 1992, inendorso ng INC si Danding Kumangko sa pagkapangulo, pero ang nanalo si Fidel Ramos. Kaya mula noon, pinaniniwala ang naging malaki na ang papel ng mga survey sa pasya ng Iglesia kung sino ang susuportahang kandidato. Usually towards the end of the elections that the endorsement happens. Okay? So, in other words, that is an indication that yung popularity talaga or quote-unquote winnability is the main factor that is considered by organizations like Iglesia ni Cristo in coming up with endorsements. 1998, nanalo ang sinuportahang kandidato na si Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo noong 2004. Pero lumalabas na hindi lahat ng mga miyembro ng INC sumusunod sa iatas ng pamunuan. Ayon sa SWS exit poll sa mga miyembro ng INC, 80% ang bumoto kay Erap noong 1998. Pero may ilang ibinoto ang ibang kalaban. Noong 2004, 74% ng mga botante ng INC ang bumoto kay Arroyo, habang 10% pinili si Fernando Poe Jr. Noong 2010, inendorso ng INC ang tambalang Noynoy Aquino at Mar Rojas. Pero hindi tumupad ang lahat ng miyembro. Ayon kay Tolentino, bagamat nakatulong na makahakot ng boto para kina Aquino at Rojas, hindi naging susi ang Iglesia noong halalan ng 2010. Sa pagkapanalo ni Aquino, nang ibabaw ang pagnanais ng mga botante ng pagbabago, habang ang pagkatalo ni Rojas isinisi sa mahinang strategiya noong kampanya. Willard Cheng, ABS-CBN News. Bayan, bukas po ng tanghali ay inaasahan na ang pagdating dito sa Ciudad de Victoria ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. At bukas ng ating gabi, may pyro musical display. Sa linggo naman po ng umaga ay idaraos ang tanging pagsamba na pangungunahan po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo. Susundan po ito ng tinatawag na oratorio. Isa po itong musical.
may kinatawan din ang Guinness Book of World Records na siyang magsasabi kung may tatala ng world record ang sama-samang pagkanta ng choir na sinasabing aabutin ng 10,000 miyembro. Ilang bigating tennis stars ang dadayo sa Pilipinas para maglaro sa International Premier Tennis League. Sa Araneta Coliseum, gagawin ang isa sa 4 na legs ng torneo na magsisimula sa November. Pangungunahan ni dating Wimbledon champion Andy Murray at 5-time Grand Slam winner Maria Sharapova ang team ng Pilipinas na tatawaging Manila Mavericks. Kasama rin sa koponan ang national team player na si Treat Yui. Makakalaban nila ang teams mula sa Singapore, UAE at India. Kabilang din sa mga lalaro sa tournament si world number 1 Novak Djokovic, si Rafael Nadal at Serena Williams. Pasok sa 2014 Cinemalaya Film Fest ang mga pelikula ni Nora Honor, Ay de las Alas at iba pang bigating artista. Pero higit sa artista, may pagmamalaki ang makabuluhang kwento ng Cinemalaya Films. Nagpapatrol si Mario Dumawan. Bago pa ang opening ng Cinemalaya Film Fest sa isang linggo, usap-usapan na ang pagganap ni Ay de las Alas bilang ina at pulis sa ronda na napilitang arestuhin ang sariling anak. Sana manominate man lang ako. Gusto ko kasing manominate ako sa urian. Sila nga ako urian, di ba? Parati lang ako host. Malayo pa sa Twitter's image, sasabak sa sexy role si Colleen Garcia sa #Boy. My role, her name is Dana Dorado. She's very promiscuous. May reunion naman sila Nova Villa at Freddie Webb sa